Camp Plebana, San Antonio, Quezon. Yan ang pupuntahan natin ngayong araw. Medyo makulimlim na naman ang panahon, kaya kailangan nating magmadali kasi baka abutan tayo ng ulan. Kaya naman tara nang sumakay sa motor. At tara nang umalis kasi ayan ang ulan. Bago tayo magpatuloy ng biyahe, dumaan muna kami dito sa tindahan ng gulay. At bumili kami ng gulay para sa tanghalian mamaya. Nasa 30 kilometers ang biyahe natin pamula San Pablo, Laguna hanggang Camp Plebana. Considering yung traffic, siguro nasa 1 oras ang biyahe natin. Ilang sandali pa ay narating na namin ang Arco ng Quezon. Stop over ulit tayo para bumili ng tinapay. Boss, dito ba yung Camp Plebana? Saan ang daan? Diretso lang po yan. Dyan. Makita po kayong rough road dun sa pag-ahon. Kaliwa. Salamat. Thank you po. Tapos nga 1 oras ay narating na natin ang Camp Alona. Libana pala. Bakit kasi mas marami pa yung campaign posters? Hirap pa po dito. Yan, go. So bakit nga ba Camp Plebana ang tawag sa lugar na ito? Hindi ko rin talaga alam, pero ito ang alam ko. Ang Camp Plebana ay nasa gilid ng isang lawa na tinatawag na Dagatan Lake. Pero minsan na itong nabansagan na Forgotten Lake.
Siguro mga bandang 2009, wala kang makikita na tubig dito sa lawa. Dahil napuno ito ng water hyacinth o water lily kung tawagin sa ibang lugar. Ito ang kalagayan ng Dagatan Lake noong 2009. Kulay berde na sa dami ng water hyacinth at aakalain mong isa itong kapatagan. Tila ba nakalimutan na? 2010 inumpisa ng rehabilitation ng Dagatan Lake. Fast forward sa present, ang dating Forgotten Lake ay isa na ngayong pasyalan kung saan nabubuo ang mga memories na sana naman ay unforgettable. Memories are chasing you away from my reality, breaking us into pieces. Once you were my dream. I don't know where we went wrong. You knew the answers all along. It's up to me to say to you, it's a waste of time, the things you do. Those summer nights, I'm letting you go. It feels too much, so I'm letting you go. Letting you go. Pagkatapos naming iset up ang tarp, nagkape muna kami at nagmerienda. Hindi na sila namin yun. Ang tutok niya. Dahil nga maulan, parang masarap ang may sabaw na ulam. Kaya ang lulutuin natin ngayon ay nilaga.
Mag-aalauna na nung kumain kami ng tanghalian. Pinakain din namin si Jack, ang asong lokal ng Camplebana. Sobrang lakas ng hangin ng mga panahong ito, pero hindi namin inaasahan na bibigay ang tarp namin dahil sa lakas ng hangin. Mga oras na ito ay iisa lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Sana talaga. Sana okay lang yung nilaga. Yung ating camera na. Well, okay naman yung tarp. Kaso itong pole ang hindi talaga matibay. So siguro bibili na lang kami ng pole na medyo matibay at kaya yung malalakas na hangin. At yung nilaga, okay naman yung nilaga. May ulam pa rin kami. Nagawa naman namin ng paraan yung tarp. Pero nag-decide kami na sa labas na lang ng tarp kumain. Just in case bumigay din yung isang pole. Testingin ko pala ngayon yung bago namin drone. No more love songs now. No more heartbreaking. Going nowhere, I'm gone. I'm gone. Love in slow motion. Feeling left over. Niwala ba kayo? Wala pa talaga tayong drone. Pero malay natin, di ba? Siguro sa mga susunod na vlogs. Ay, uwian na naman. Sa ngayon hindi pa kami makapag-overnight at mag-camp. Madalas kailangan kasi naming umuwi agad. Dahil walang maiiwan sa mga alaga naming aso at mga pusa. Sa next episode natin mag-overnight camping na tayo. At kung andito ko pa sa dulo ng video, salamat kaibigan. Every night Sana may napulot ka. dreaming of. I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder.